When you started in the 70s and 80s, na-foresee niyo ba na tatagal niyo ba nito kahaba ang inyong respective career? Naku, hindi ganun eh. We just take it, one project at a time, just enjoying ourselves. Ang maganda rito sa, sa business na ito, we don't consider it work because you don't work music, you play it. So we've been playing all this time. Kaya nag-enjoy lang kami. Hindi ko naman in-expect, pero sa totoo lang, pangarap ko. Nangarap ako na matagal akong kakanta. Hanggat gusto ng tao, nandyan ako. Kakanta ako hanggat kaya kong kumanta. Pinangarap ko yun kasi wala naman akong alam gawin. Dahil nung college po ako, working student, lahat ng may mga in-applyan akong trabaho pero hindi ako tinanggap. Pero nung nag-audition ako sa student canteen, dire-diretso yun. Kumbaga sa naging champion ako. And that's how I started as a singer. So kumbaga talagang doon ako dinala, destiny ko. So sana, sabi ko, since nandito na ako, make a name for myself at sana tumagal ako. Ngayon, yun ang nangyayari. So, kumbaga, tsamba, swerte, nandun lahat, tapos lalong humaba dahil nagsama-sama kami. Kasi you can't go wrong with numbers. No? Pag marami kayo, mas magandang resulta. Given na po yung aming individual careers. Kaya napaka-thankful ko po sa Panginoon dahil wala naman kami actually ginawa na effort. Basta dinala lang po kami, nagkita-kita kami. Yung mga hit songs namin naging classic. At yun na, salamat. At up to now, nandito pa kami. Nakahambal talaga ni Margo. Hindi niya binanggit na nag-doctorate siya ngayon sa manok. Well, hobby ni Marco yan, pag-alaga ng mga fighting cocks. Sabi yun, tsaka sideline. Oo nga, tama eh. Kaya nung araw, di ba, the man for all season, Marco season. Hindi na ngayon yun. Tawag sa kanya sa binyan, the cock. Okay. Ako naman, ang pinangarap ko lang talaga matatapusin yung medisina at maging isang doktor. Hindi naman po kami mayaman kasi mahal ng tuition sa pagdodoktor eh. Kaya nagtrabaho ako, ang trabaho ko noon, singer. Folk singer, nag-join ako ng banda. Napag-aral ko po yung sarili ko at matapos lang medisina. At the same time, kumakanta. Hindi ko naalaman na wala akong pangarap at maging isang sikat na singer. Nangyayari na lang po, yun pala talagang ibinigay. Sa blessing, destiny yan. Yun na po ang destiny ko. At saka itong kapansanan ko, yun na rin, naging inspirasyon para sa mga may kapansanan. Yun po. Kung may mapapansin kayo sa sagot namin, may something in common. Kasi madalas sinasabi ni Marco Sison ng mga lalaki daw, ay dalawang klase lang, isang gwapo at isang maswerte. Ako naman, consider ko talaga sarili ko maswerte. Dahil sa one thing in common marinig nyo sa amin, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Parang tinatawid lang kami kung saan kami dadalhin. Inaagos lang kami. And I realize, lalo na itong medyo matanda ka na nagkakaroon na ng mga term o certain meaning yung mga nangyayari sa buhay mo looking back. So, ibig sabihin, nagplan na rin ako na pagdating ng araw na tatanda ako, hindi ako pwedeng singer, etc. Subukan ko magnegosyo, subukan ko mag-farming. Ginawa ko yung pareho. Wala nangyari. Kumita naman yung negosyo, kaya lang illegal eh, kaya hindi ko na tinuloy. Yun namang farming, kumita ako ng 5,000 in 4 months.
Kakainin ko lang dito sa restaurant na to, kulang pa yun eh. Imagine mo, pero samantalang kumakanta ka, hindi ko ma-quantify ko na ibig sabihin kung gaano ka kaswerte may binigay sa'yo, and yet pinipilit mo sarili mo sa ibang landas. Correct. Pahihirapan ka lang eh. So, ibig sabihin, bakit hindi mo patanggapin kung ano binigay sa'yo? And let it flow. Kaya ngayon nangyayari sa buhay namin na ito, kung mapapansin nyo, go along lang kami kung saan kami dalhin. Yun lang ibig sabihin namin dito. Kaya meron lang term, pero pare-pareho lang ibig sabihin. Yun lang. Swerte mo talaga rin. Ano talaga yan?